katriyan, magandang umaga. May gagawin tayo ngayon, turbo floor pan. Ito, napakalaki, 20 inches ito. Ito, 24 inches 24 inches ang kanyang taas sa floor. Ang sukat po ng ilisi niya ay 20 inches. Yan po ay floor pan. Sabi ng mayari ay hindi daw yan gumagana. Napakalaki. Ito po ang kanyang likod. Ang tatakbo niya ay turbo, 95 watts, 20 inches. Dito po yung kanyang switch, selector switch. Ang sabi ng may-ari, hindi daw ito gumagana. At ito ay medyo matagal lang na-stock sa kanila. Kaya medyo madami na siya. Bahay ng gagamba sa loob. So, gaya ng ginagawa natin sa pagre-repair. Yung proseso natin ay, checkin agad natin yung resistance. Kung meron resistance yung ating windings. Dito tayo mag-check sa plug, line 1, line 2. So, bago mag-check, iset muna yung ating ohmmeter sa times 10. Okay, naka times 10 na po yan. Test probe pagdikitin para makalibrate kung naka 0 na. Okay yan. Hindi siya calibrated kasi lagpas sa 0. Kailangan gamitan natin ng 0 adjuster para may adjust natin at makalibrate sa 0. Yan, nakakalibrate na po sa 0. Okay na yan. Bitaw, double check. Okay. Ngayon, checkin na natin yung resistance ng windings ng motor. Okay, yan. I-connect lang po yung line 1, line 2 ng plug sa test probe. Okay, positive, negative. Wala po polarity yan kahit magkabaliktad. Ngayon, pihitin po natin yung switch ng floor pan. Naka-0 po yung ating switch. Yan, naka-0. So, pihitin po natin sa switch number 1 kung magkakaroon ng resistance. Pagka may resistance po, yan ang nasukat. Ibig sabihin po, buo po yung windings ng motor sa loob ng electric pan. So, kung wala, open windings po yun. Kaya testingin natin kung mayroong resistance. Okay, pihitin natin sa number 1. Okay, number 1. Pumalo po yung tester natin. Ayan po may reading. Ibig sabihin, buo po yung windings ng number 1. Ilipat natin sa number 2. Okay, meron pa rin po. Gumalaw ng konti, kumbaga umusog lang. Magkakadikit po yung resistance ng 1, 2, 3 na yan. Kaya, uusog lang ng konti yan. Yan, nasa number 2 na po yan. Okay, may resistance. Buo po yung 1 and 2. Pihitin po natin sa number 3 para umusog siya doon sa banda doon. Yan, okay po, umusog lang. Ibig sabihin, buo po yung tatlong windings. Yung number 1, number 2, number 3. Buo po yun. Ngayon, hindi pa rin natin sure na buo ang motor. Baka yung starting windings ay open. Sa loob po yung mache-check. Doon po sa terminal ng capacitor. Sa loob, hindi pa natin nababaklas. Sa loob po mache-check yung starting windings kung buo. Kasi ang windings ng motor ng electric pan ay running windings at saka starting windings. Dito po, ang nache-check lang natin dito ay yung running windings. Yung starting windings po, mache-check natin yung windings na yun sa loob, doon sa paanong capacitor. Kaya mamaya natin po mache-check yun. Ibig sabihin, 1, 2, 3, buo ang windings. Okay, malinaw? Okay, babaklasin po muna natin ito. Pero bago natin baklasin, isaksak muna natin. Kasi baka gumagana to. Okay, dahil na-check natin yung windings ay good, yung 1, 2, 3, pwede natin itong isaksak dito. Kasi na-check naman na natin na may windings. Pero kung na-check natin at shorted yun, hindi natin pwedeng isaksak sa outlet kasi puputok. Pero na-confirm natin na yung windings ay normal yung reading, pwede natin isaksak dito. At tingnan natin kung gagana yung ilisi ay yung sa loob. Iikot yan kung gagana siya. Isaksak natin ng ganyan. Naka-0 po ito. Yan, naka-0. Tapos isaksak natin ng ganyan. Pihitin natin sa 1, 2, and 3. Testingin natin kung gagana siya. Okay. 1. Wala po. 2. Wala po. 3. Wala po. Ibalik natin sa 0. Hindi gumagalaw yun. Confirm na hindi nga gumagana base sa may-ari. Tama yung sinabi niya. So, ang tanong, ano ang magiging suspect pagka ganyan? Hindi gumagana. Kasi may resistance naman yung windings. So, ang magiging suspect po natin dito ay posible na shafting at saka bushing o windings ng starting. Kaya hindi siya gumagana. O pwede rin na sira ang capacitor. Ang suspect natin ay 3. Shafting, bushing, tapos starting windings, at yung capacitor. 3 ang ating suspect. Kaya baklasin muna natin ito. Napakalaki ng electric pan ito. Parang bilao ang takip. Parang palanggana. Napakalaki, sikip sa lamesa. Tanggalin muna natin itong PLC. Tapos mapapansin nyo yan. Dahil ang suspect natin ay shafting, bushing. Titingnan natin kung matigas ito. Pag malambot, okay yun. Pero kung matigas ito, may problema yung shafting at bushing. Pwedeng gas-gas. Ayan, matigas. Ang tigas, sobrang tigas po. Naka-stack up po ito. Ang dumi pa. Ayan o. Ang daming buhok. Isa yan sa dahilan kung bakit nag-stack up yung shafting bushing.
pinapakain ng buhok. Ibig sabihin, hindi nililinis ng may-ari ito. Yan, napakaraming dumi, ang daming gagamba. Yan, ng shafting bushing, daming buhok. Yan, napakatigas. Stack up ang shafting bushing. Suspect na po agad natin dito o dito pa lang. May sira ng shafting at bushing. Yan, okay. Tapos tanggalin din po natin yung, para makita natin ito po ay para sa ano, sa capacitor. Takip po ito ng capacitor. Nandyan po yung capacitor sa ilalim yan. Yan. Ibalik lang yung tornil, yung screw doon at para hindi mawala. Ito po yung capacitor. Yan. Checkin po natin kung may sira yung windings ng starting. Para ma-confirm natin kasi shafting at bushing confirm na may problema. So titingnan natin po yan. Naka times 10 pa rin po yan. Checkin po natin yung terminal ng capacitor. Yan yung dalawang terminals niya. Tetesterin natin. Tingnan natin yung ating tester. Okay, good, gumagana. Pero hindi calibrated. Oh, dapat calibrated. Tapat sa 0. Yan, okay na. Double check. Okay, good na. Pwede nang gamitin. Ngayon, i-connect lang po dito sa terminal ng capacitor. Ito po yan. Yan o. Yan. Dalawang terminal. Hindi po kayo malilito dyan. Dalawa ang paa niyan. Dalawa ang wire niyan. I-connect. Pag pumalo ito, ibig sabihin buo yung windings. Pag pumalo siya, buo yung windings ng starting. Tusok natin. Ayan, gumana. Ibig sabihin, buo po yung motor. Buo yung motor. Walang problema sa motor. Okay, nakita natin kanina, shafting bushing may problema. Ngayon, buo yung starting windings ng motor. Kaya, good yung motor. Yung suspect na lang natin ay shafting bushing at capacitor. Pero yung capacitor, mamaya na po natin checking yun. Panghuli na po yun. Pag na-fix na natin at napalitan na natin yung shafting bushing, saka natin siya checkin pag panghuli na. Kasi hindi natin ma-check nung nakakabit ito. Puputulin yan bago checkin. Ganun lang po yun. Sige, baklasin muna natin to. Ngayon po natin tanggalin yung screw dito. 4 po yan. 1, 2, 3, 4. Ayan, tanggalin po natin to. Ayan. Isunod po natin yung capacitor. Ito yung capacitor. Tanggalin po natin. Naka-screw lang yan dyan. Ayan. Tapos ito mga screw, itabi. Isunod po natin ito, yung 4 na tornilyo dito. Ayan, 1, 2, 3, 4. Ayan. Tanggalin natin yan. Natanggal na po yung 4 na tornilyo. So, susungkitin po natin dito. Gamit yung flat screwdriver dito. Kasi matigas po yan. Matigas. Matigas po. Tanggalin po muna yung C-clip. Ito. Ay, ito. Pin. Pin pala ito. May C-clip. Pin. Bunutin natin yan. Tapos itabi. Baka mawala. At ito mga tornilyo, itabi rin muna. Ito, tanggalin at itabi. Ayan. Ayan po yung buhok po. Sobrang dami pong buhok. Ayan. Ayan na po. Dito nakuha sa shafting, nakapulupot. Ayan po yung dahilan kung bakit nag-i-stack up ang ating LC. Yung shafting. Dahil sa buhok. Napakaraming buhok. Nahihigop yan ng ating LC. Pumapasok dyan sa shafting at pumupulupot. Ayan, tanggal po. Itabi ito kasi yan yung washer. Kukunin natin yung rotor, check-upin natin yan kasi buo yung windings yan. Walang problema sa windings. Shafting ang may problema, matigas. At saka yung medyo matigas yung bunutin. So tingnan natin, obserbahan natin ito. So parang okay pa naman. Maganda pa, makinis pa yung bandang unahan. Yung bandang hulihan, ayan po, nangitim. Pero parang makinis pa. Pag kinutkot ng kuko, makinis pa. Parang ano lang to, natuyuan ng grasa. Grasa kasi ang nilalagay. Kaya natutuyo. Hindi po ako naglalagay ng grasa. Ang nilalagay ko po ay oil. Makina. Pang change oil. Para pag uminit, lalong dumudulas. Yan po. Tabi po muna natin to. Yung ating nakuha na
spacer. Spacer po ito. Tabi po muna at baka wala. Ito po, makinis pa. Ibig sabihin wala pong problema yan. Natuyuan lang po pala ito. Kaya hindi siya umiikot. Tumigas. Tanggalin po natin ito. Hahasain lang po natin ito. Yan, tinanggal po natin yung blower. Hahasain po. Malagkit. Tuyo. Pero makinis po yung shafting. Ibig sabihin wala pong problema yung shafting. Pati bushing walang problema. Ang nagkaroon ng problema, natuyuan lang. Yan po pala ay posibleng dahilan din. Yan. Kaya hahasain lang po natin ito. Papakita ko sa inyo kung paano maghasa nito. Linisin lang po tapos lalangisan. Wag grasa ang ilalagay, langis para dumulas. Tatanggalin lang po yung mga blower na yan. Tandaan lang po, ito dito nilagay. Para sa unahan, ito para sa bandang likuran. Ganyan po ang tayo. Kaya mamaya, pag ibabalik na, dyan lang po kukunin. Okay? Paano maghasa? Ganito lang pong paghasa. Gamit po natin yung ating drill. Ito. Yung bandang hulihan lang po naman. Isubo lang po yan dyan. Yan. Tapos, ito. Hasain natin yan. Gamit yung liha. Ito po yung liha. Langisan po natin ito para madulas. Ito, langisan. Yan, langis. Tapos, ito, ganyan. I-drill lang po natin. Hasain lang po ng ganyan. Okay. Ayan po, makinis na kagad oh. Wala na yung malagkit. Ganun lang po kasimple. Doblehin natin. Okay. Sure ball na po yan. Makinis na makinis yan. Okay. Kabila naman. Kabila naman. Lagyan ulit ng langis. Yan, basa ng langis. Tapos, hasain. Okay. Makinis na po yan. Ganun lang po kabilis ang paghasa. Tapos na kaagad. Yan. Tapos na kaagad yan. Pagka ganyan, wala na po tayong problema ang shafting na papalitan. Kasi, good pa po ito. Yan o, yan. Ibabalik lang po ito blower dito. Ganun din po yung bandang unahan dito. Tapos ito yung mga spacer niya, ibabalik lang po yan. Yan, ganyan. Subukan nating ilagay doon. Sukatin lang natin kung tama na siya. Medyo matigas, malagkit. Bakit malagkit? Kasi tuyo. Ang gawin natin, lagyan natin ng langis. Yan. Kita ba? Lalagyan po natin ng langis doon sa bushing. Tuyong-tuyo po. Kasi grasa ang nakalagay. Para sa akin, hindi ako naglalagay ng grasa dyan. Langis. Ayan. Tapos, yan, meron ng langis po yun. Ipasok natin ito, sukatin natin. Sukat lang. Pagkalagay ng ganon, pihit-pihitin natin kung siya ay malambot. Tingnan natin kung sakto yung rotor. Dito sa kanto. Yung kanto na yan, sa loob. Ito. Di ba may kanto yan? Tingnan natin ito sa loob kung sakto lang. Okay, sakto naman. Pihit-pihitin ng ganyan. Yan, okay. Tapos, itong front na housing, lagyan ng langis. Yan. Kasi ito yung tuyo. Masama din po yun sobra sa langis. Pero katamtaman lang dapat ang lagay ng langis. Kasi hindi rin maganda yun. Pagka marami, maliligo na yung windings ng motor niyan. Kasi pag ikot ng blower, madadala po yung langis. Tatapunan niya ng langis ito, yung windings. Mababasa po ito, mangangamoy po. Kala nila amoy sunog, yung pala ligo ng langis. Okay, ibalik po ito. Tapos tingnan yung clearance niya, kung meron siyang clearance. Okay, may clearance po siya, pero masyadong mahaba. Wala po kasing spacer. Lagyan natin ng spacer. Balik lang po yung spacer kanina. Dalawa po yan.
Tapos ipasok na ito. Tapos tingnan yung clearance. Yan, may clearance po siya. Okay na po yung clearance na yan. Ngayon, lagay na po natin yung tornilyo dito. Okay na po yan. Ilalagay natin yung tornilyo na 4. Tapatan lang po yan. Sa kabila naman, dito. Tapos dito. Sa katapat sa kabila, lagyan din. Ito. Technique po doon, tapatan kasi para sabayang higpit. Hindi siya tabingi. Higpitan natin ng sabayan. Yan. Tapat, higpitan. Tap dito. Sa katapat, higpitan na rin. Yan, okay. Higpit na siya. Tapos ito, mapapansin nyo, pihitin nyo, medyo matigas pa siya. May clearance. Meron. Tingnan natin kaliwa kanan kung kalog. Pag matigas, okay yan. Kaliwa kanan, taas baba. Okay. Clearance, okay. Pero medyo matigas ikot kasi hindi pa naka-reset. I-reset po natin yan. So, pag reset, pwedeng gamitin martilyo o kaya plies. Ngayon, gagamitin ko yung plies. Papaluin lang po natin dito sa dalawang kanto. Tigta 3 palo lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. Yan, okay na po. Malambot na po yan. Okay, lumalaro na po yan. Oh. Good na po yan. Ganun lang po ang pagkabit niyan. Tapos ibabalik na po natin yan doon sa kanyang pwesto. Ayan, ibalik na po natin yung mga screw, yung 4 na screw. Ayan, nakakabit na po yan. Tapos yung capacitor, kinabit ko na rin po. Ayan na. Ang gagawin natin ngayon, nakakabit na yan dyan. Gagamit po ulit tayo ng tester para sure po tayo bago magsaksak. Sure ball. Hindi po ako nagsasaksak niya ng hindi sure ball. Hindi sigurado. Bago ko isaksak yan, sure ball dapat na gumagana na yan. Sa tester pa lang. Kaya malaking bagay po ang tester sa akin. Mapapansin nyo, laging tester ang sandigan ko sa aking pag-repair. Dahil yan, napakalaking tulong po ng tester. Diyan po, sa aparato na yan, diyan ako madaling makapag-repair. Okay? Kaya malaking bagay po ang tester. Hindi ka na po mahihirapan ma-trial and error dyan. Kailangan bago mo isaksak, siguradong gumagana. Ako hindi na basta-basta nagsasaksak kung hindi ko muna tetesterin. Kasi sa tester, alam mo na kaagad na sira o hindi yung aparato na gagawin mo. O ngayon, checkin po natin yung resistance ulit katulad ng kanina. Ganyan. Line 1, line 2, nakadikit na po. Nakakabit na. Tapos, ayan po yung ating tester. Naka times 10. Checkin po natin. Resistance 1 windings ng ating stator. So, meron po tayo dyan na switch. Ito po yung switch. Nasa gilid. Ayusin lang natin to. Ayan. Ganyan po siya. Ayan. Ito po yung switch. Pipihitin po natin siya ng number 1. Number 1. Ayan. Number 1 po yan. Pumapalo po siya. Oh. Ayan. Okay. Dire-diretso lang po. Tapos number 2, pipihit tayo ng isa. Uusog lang ng konti yung ating meter pointer dyan. Ito po yung switch ito. Ayan. Ang pangalawang pihit. Ayan. Ayan. Umusog lang po ng konti. Tapos pang tatlong pihit, pihitin natin. Usog ulit ng konti yan. Ayan. Yun po. Ibig sabihin good na po yung windings yan. Kasi kanina naman i-good yan. Dinouble check lang natin ngayon. Baka kasi sa pagbaklas natin ay may naputol na hibla. Magkakaroon ng error yan. So ibig sabihin wala tayong nasira doon sa windings nung ginagawa natin yung motor or shafting. Okay? Ngayon, confirm na. Paano natin malalaman kung grounded? Alamin natin, ito naka times 10, gawin po natin dito. Naka times 10k, ilipat po natin sa times 10k. Yan. Naka times 10k. Tapos, i-calibrate po ulit natin yan. Yan. Bakit tayo lagi nagka-calibrate? Kasi kada lipat ng selector knob niyan sa range, nagbabago po yung calibration niyan. Kaya, adjust sa 0 ulit, okay? Confirm. Calibrated sa 0 yan, okay? Double check, okay? Gawin natin, itong plug, ilagay natin isang probe, ganyan po ang tayo. Ayan, nakaganyan lang siya. Tapos itong switch naka number 3. Ilalagay sa number 3 para may resistance na masukat kung sakaling grounded siya. Okay? Pwede po sa number 1, pwede sa number 2, pwede sa number 3. Pero ako nilalagay ko sa number 3 para malakas ang palo pag nasa number 3. Kung may grounded. Okay? Yan, nakadikit pa, huwag natin tatanggalin dito. Tapos itutusok natin po doon sa kaha. Itong probe na isa. Kasi pagka hinawakan natin ito, grounded yung katawan natin, papalo po yun. Tingnan nyo po. Dapat ito nakahawak din tayo dito. Yung daliri natin nakahawak din doon sa dalawang plug. Tapos hawakan natin to. Ayan, pumalo. Siyempre grounded ang katawan natin kaya pumapalo yan. Oh. Yan.
pumapalo-palo, yan o. Grounded po ang katawan. Malalaman natin kung itong windings ay grounded doon sa kaha, sa housing. Pag pumalo yon, itutusok lang natin ito doon. Parang katawan din natin na naka-ground. Ganun din ang palo niyan. So tingnan natin. Yan, tinusok natin. Yan po, wala. Hindi po gumagalaw. Hindi po pumapalo. Kasi hindi po yan grounded. Ibig sabihin, good po yan. Kutkutin pa natin, oh, wala. Pero kung sakaling nakatusok yan dyan, tapos hinawakan natin yon, tapos ito nakahawak din tayo dito sa plug, magiging grounded na rin po yan. Kasi sa katawan natin nanggagaling yung grounding. Yan. Yan po. Hawakan ko ito. Dito. Yan. Pumalo po, di ba? Bitawan ko po yung housing. Oh. Yan. Wala na. Hawakan ko ulit. Okay, grounded. Oh, bitaw. Walang grounded. Ganun po ang grounded. Pag tinusok ko po yan at hindi naman natin hinahawakan yon, grounded po yon pag pumalo. Okay, hindi pumalo, ibig sabihin, good po yan. Okay, maliwanag. Ganun po ang grounded na motor. Ngayon, dahil yan ay hindi grounded at okay ang windings, testingin muna natin yan bago ibalik yung ibang parts. Isasaksak po muna natin yung plug sa 220 outlet. Ito po. Tapos, isiro muna natin yung switch. Okay. Yan, nakasaksak na. Pihitin natin ito kung iikot yun. Hindi na natin napihitin lang ha. 1. Ayan po. Pumipi. Yan, umiikot po yan. Yan o, kita nyo yan? Gumagalaw. Umiikot na po sa number 1. Pihit ulit tayo. Number 2. Ayan. Diretso po, continuous po ang ikot. Okay, lagyan natin sa number 3. Ayan, okay, umiikot din po. Ayan, umiikot po siya. Ayan, okay po siya. O, patayin po natin, pabalik po. Ayan, pinatay na natin, pabalik. Pinatayan. Naka-off na po yan, kaya hindi na yan ikot. Okay, ganun lang po, buo na po yan. Good na yan. Pwede na natin ibalik yung mga parts niya. Ganun lang po kabilis pag-ayos ng electric pan sa ganitong error. Ibalik na natin po yung pin. Linisan muna natin to sa labas kasi sobrang daming bahay ng gagamba at saka alikabok. Yan, tapos na. Saksak na po natin sa 220 volts. Ito. Yan. Tapos pihitin natin ngayon sa number 1. Ayan. Umikot na po. Ayan. Okay na po yan. Naka number 1 na po yan. Gumagana. Tapos pihitin po natin sa number 2. Ayan. Ganito na po yan. Lakas. Okay. Tapos number 3. Okay. Lalo pa yung lumakas. Okay, napakalakas na po nakito. Ano po yan, 20 inches po yan. Lock pa po yan. Good na po yan. Balik po natin sa 0. Okay, 3, 2, 1, 0. Ayan. Okay. Good na po yan mga kariyan. Ganda, pre-wheeling. Umiikot pa rin kahit patay na. Oh, diba? Napakalambot na nung inasa na shafting. Napakalambot na po nun. Okay. Tatagal po yan. Taon na naman ang bibilangin nun. Bago masira yan. Kailangan po dito ang gawa natin. Okay. Maraming salamat po sa mga subscribers ko. Lagi po kayong sumusuporta sa aking channel. Lagi niyong pinapanood ang aking video. Hindi po kayo nagsasawa. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ganun na rin po sa mga bagong magsusubscribe pa lang. Welcome po kayo sa aking munting channel, Dick is Real Vlog. Naglalahad ng realidad tungkol sa aking mga ginagawa.